ako lagi pasaka nga kaso balaban kay Mayor Xiao. Tungod kay akong di pangita ang justisya sa kwarta sa katao ka ng bayan Pilipinas. During the time nga ako ang mayor. O gikasuhan na, gikuman na ito na sa kantidad nga 590 million o ang pagbidding na niabot kini og 583 million kapin. So, sa dihang gumawasay na ko isip mayor ay dili naman ko kadagan pagka mayor sa Iligan. Gamay na lang unta ang kulang ana. Unya na nay gahin pod nga matapos ng proyekto ha. Wala nila gitibawas. So munang nasakitan ko tungod kay sa una man gud ilan lang gisaad nga pagdagan nila, una lang kong dagan nga tindugan og maayong merkado ang ato ang syudad sa Iligan. Walay natindog. So sa dihang anidagan ko muna akong gisaad sa mga tao nga magbuhat ug ayuho na to ang kaning daan na kay nga merkado sa Dakbayan sa Iligan. Unsa na kaso nato pasaka? Kining 019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Grave Abuse of Authority. Only Neil Shelra ang akong file na niya kay dili man ni mahitabo nga kung dangon ang kontraktor kung walay instruction gikan sa iya. kailan na nag-stop ko? Na-stop ni mga 2023. 2023 wa ko masayop sa dihang dili na ako ang mayor. O wala gini lagi pa 2022 pagkaman sa eleksyon. July 1 ni assume sila isip mayor bagong seat of officers, elected officials. Mautang wala na lagi padayon-dayon ang kaningiang merkado sa kontraktor nga ang DE Marketing. Bisan pa man og naa kini nakuha o human nga 92.71% sa mao nga building. So isa ka uban mo Nakuha ni mga naitindira sa sa merkado o isipod taxpayer si Mr. Lars Salobre. 92% 0.71% completion. So paano? Ang DE Marketing miingon sa ko ang kaningi ang turnkey sila. So isip amahan sa Dakbayan sa Iligan wala ko musugot. So ang auto is gradual billing. Kung unsa ilang accomplishment bayran sa syudad kay mao man kini sakto nga proseso nga kung naay billing nga ilang gi-process mura po'y bayran nato sa syudad. So nga naabot man ang kaso kay ni file og kaso ang BE Marketing ngadto sa SIAC bisan pa man og naay kaning kuan ang SIAC instruction sa ilaha nga pabayran sa syudad kay ang ilahang gi-allege nga substandard ang merkado, ang SIAC nga mga engineers, wala man takita niini. So isip nga bayran sa kantidad nga 268 million plus kaning interest penalty per annum. So ang ilahang gimo, wala nila bayri, gipakontrata og lain. Kung sa tong kontraktor ato nga gipakontrata nila. Stone Ridge nga kontraktor. Kung after sa stop, Kay ang iyang opisina sa Iligan, ako sa Manila sa Congress Permit, so wala gini nag-istorya. so wala pud ka nagpadala og mga any communication sa iyaha? Wala na ko kapadala og kuan kay ang ilaha magudunta na, ang ilaha siguro nga sa ilang gibuhat aron nga dili na mahinungduman ako ngalan sa Iligan nga nakapatindog ta niya ng buildinga, merkado nga wala ta nag-loan sa bangko. No, kay sa una gud gibaligya nila ang Iligan Diesel Power Plant kung wa ko masayop. Siya karon konsyal na ilang gabaligya para nga ilang itukod og merkado. Pero wala gyud merkado nga nakita. So, sa akong gihimo sa second term, first term, second term, ako nang gitiguman para nga maabot na ng kandidara aron tukod ang yung nindot nga merkado. So Muingon ko inana gyud. Politicized plus personal interest. No? Kay ang ilahang gikuan man god is ang nahitabo na 590 million ang natigom nako pagbidding 583 million ang nidaog. Tapos karon imbes nga pubayad sila 268 million, nagahin sila another 258 million para nga idugang og gasto sa merkado sa Stone Ridge nga kontraktor nga illegal lang pagpahawa sa BM, gipulihan dayon sa Stone Ridge construction. Karon wala ni ang mga iliganon wala maka-benepisyo niini. Kay unta ang akong tuyo anagod sa gihangyo na ko ng mga tao sa una na maligya diha nga mobalhin dito sa relocation site sa Tambo. Tapos ug unsa ka gidaghanon ang mga tao nga